Magandang umaga. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagbabala ang palasyo hinggil sa mga naglalabasang survey bago ang halalan 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaring nagagamit ang ilang polling firms para sa mind conditioning upang umangat ang mga kinakatigang political candidates. Paalala ni Castro, bagamat may mga lehitimo at nire-respetong polling organizations, mayroon ding maaring nagagamit sa pamumulitika. Payo ni Castro, malayo pa man ang 2028 elections. Hindi dapat maging tanging batayan ang mga survey. Dapat nasuriin muna ang mga ipinipresentang ebidensya bago pumili at humusga sa mamanukin sa darating na halalan. May mga pagkakataon po kasi hindi natin nila lahat. Maraming maaayos na survey firms, pero may mga survey firms na baka nagagamit sa pamumulitika, nagkakaroon ng mind conditioning para iangat yung kanilang mga parokyano. Mas maganda po tumingin tayo sa lahat ng ebidensya. Hindi isa sinabi ng isa, ito ang na-survey dito, kung ano yung katotohanan. Doon lang po mas magiging maayos ang pagde-decide ng bawat Pilipino. Maging mapanuri lang. Arestado ang isang lalaking hinihinalang may problema sa pag-iisip matapos manaksak ng tinderong senior citizen sa isang palengke sa Butuan City. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, nagkakagulo ang mga market vendors sa isang palengke matapos saksaki ng pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Ang kasama nilang nagtitinda sa palengke sa Butuan Public Market, Butuan City, magtatanghali nitong Miyerkules, Agosto 12. Ang biktimang senior citizen ay kinilala lamang sa alias na si Ana, 60 anyos, na residente lang din sa lugar. Habang ang suspect ay kinilalang si alias Nick, 34 anyos, isang laborer din sa palengke. Ayon sa Butuan City Police Office, habang nasa kanyang pwesto ang biktima, bigla na lang siyang pinasok ng suspect sa kahumugot ng kutsilyo at sinaksak ang biktima sa kanyang likod at balikat. Agad naman dinala sa paggamutan ng biktima habang ang suspect ay naaresto sa ikinasang operasyon ng mga otoridad. Nahaharap siya sa kasong attempted homicide. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Sa Bukidnon, lalaki nasaksak sa inumang nauwi sa pagtatalo sa Kibawe. Isang 54 na taong gulang na lalaki nakitang patay sa irrigation canal sa Valencia City. At 200,000 piso natangay sa isang panloloob sa Kitaw-Taw. Lahat ng yan sa ulat ni Jam Nueva. Jam. Yes, Naomi. Sa Kitaw-Taw, tinatayang 200,000 piso at mga ATM card ang natangay mula sa isang 49 anyos na babae matapos umano siyang agawan ng sling bag ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki sa barangay Bulukuan. Sakay umano ang mga sospek ng pulang motorsiklo na walang plaka at tumakas patungong San Isidro. Samantala sa Kibawe, sugatan ng isang 28 taong gulang na lalaki matapos umano siyang saksakin ng kanyang 19-year-old na kainuman kasunod ng mainitang pagtatalo sa barangay Natulungan. Tinamaan sa kaliwang balikat ang biktima at agad na dinala sa Bukidnon Provincial Hospital. Naaresto naman ang sospek at nasa kustodiya na ng Kibawe Municipal Police Station. Sa Valencia City naman, natagpuang patay ang isang 54-year-old na lalaki na nakitang lumulutang sa isang irrigation canal sa barangay Dagat, Kitavao. Batay sa paunang investigasyon, walang nakitang sinyalis ng foul play o pisikal na pakikipagbuno sa katawan ng biktima. Napag-alamang ding may epilepsy umano ang lalaki, kaya pagkalunod ang itinuring na probable cause of death. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya sa tatlong magkakahiwalay na insidente. Mula Bukidnon, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.